Happy weekend everyone! Sa ngalan po ng buong puwersa ng Aduana Reporter Association Incorporated, ang buong staff ng Mata ni Gagambino, yan, at ng Rectang Puna News Online, Luzon, Visayas at Mindanao, ang grupo po namin na RPNO, no? At ng Office of the Commissioner kay Attorney Marlon Agasita, sa aking mga kasamahan sa media mula Davao, Mindanao, Visayas to Luzon, good morning, happy weekend. At sana'y sa araw na to, huwag kayong magtaka sa aking background kasi nagpalamig ako sa ating bukirin dito sa may Davao de Oro, no? Medyo nire-relax ko muna ang aking sarili, no? Talagang punong-puno na tayo ng polluted sa syudad, kaya dito tayo muna sa ating bayan, no? Bayan ng aking anak, no? Dito sa may Davao de Oro. So sa lahat ng mga taga Davao de Oro, good morning at Davao region. Napakaganda po ng ating paksa ngayon, weekend, dahil gusto natin na italakay yung tungkol umano sa Confidential and Intelligent Fund na kinu-question. Talagang parang sumasakit ang dibdib ng mga congressman na kaalyado umano ni House Speaker Martin Romualdez. So yan, tatalakayin natin mamaya yan, At ang una nga nating tatalakayin, kapatid, kaibigan, kumusta nga pala yung ating mga kaadwana sa buong Luzon, Visayas at Mindanao? Iisa po yung kanilang tanong, Gagambino, kumusta? Nasa na ba ang balasahan? Yun. At tila naon siya mi. Yan ang mga tanong nila, Pero bago yan, congratulations po sa buong aduana. Sa buwan po ng October, talagang swak na swak yung kanilang target collection. Abangan nyo bukas sa ating programa sa Mata ni Gagambino Sunday edition, kung saan ay tatalakayin natin yung buong detalye. Isa-isahin natin mula sa Luzon, Visayas at Mindanao yung kanilang mga target collection ng bawat port. Sa Luzon, 10, mula sa port ng Apare, port ng San Fernando, La Union, port ng Batangas, port ng Limay sa may Bataan, port ng Subic sa may Zambales, Olongapo City, port ng Clark, yan, port ng Legazpi sa may Bicol region, port ng Naiya, port ng MICP at port ng Manila. Sa Luzon yan, At sa Visayas, mula sa port ng Iloilo, port ng Tacloban at port ng Cebu. Sa Mindanao naman, mula sa port ng Surigao, port ng Cagayan de Oro, port ng Zamboanga at port ng Davao. Sa 17 district port collection ng ating bansa, sino-sino ang mga port na hindi nakakuha at sino naman ang hindi nakakuha ng kanilang buwanang target collection ng buwan ng October. Yan, tatalakayin natin yan bukas mula alas 8 hanggang alas 9:30 ng umaga, no? Sunday edition. Yan ang napakaganda. Uunahan na natin, ang mga billionaires port po ay pinangungunahan po ng port ng Batangas, port ng Limay, port ng Subic, port ng MICP, port ng Naiya, port ng Manila, port ng Cebu, port ng Cagayan de Oro at port ng Davao. Ngayon, nadagdagan yan ang port ng Zamboanga at ang port ng Legazpi. So, nagiging 12 port district collection ang nagiging billionaires port po ngayon. So, sa 12 port district collection sa buong bansa, sino naman sa mga port na ito ang nakakuha ng kanilang target collection at surpass pa? Yan ang abangan nyo. Ang balasahan, bakit na hindi inilabas? Abangan nyo po, dahil atat na po ang ating mga kaadwana, mga big brother and big sister, dahil nasa lamisa po yan ni Custom Commissioner Ben Robio. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito'y talagang ilalargada ito ni Custom Commissioner Ben Robio sa tamang panahon. Dahil magulo na ngayon.
So kinakailangan masunod yung kagustuhan ng ating Pangulo. Na ang ating Pangulo, kapatid kaibigan, kadwa na kamata, karunda at kapuna, ay yung bang gusto ng ating Pangulo na makakulikta ng cash, malaking cash para sa pagtulong ibangon ang ekonomiya ng ating bansa. At ang isa dito ay ang Bureau of Customs. Pangalawa po tayo, ang Bureau of Customs sa Bureau of Internal Revenue. At siyempre, kasama na doon ang Bureau of Treasury. So, dito po nakasalalay ang ating gagastuhin ng buong bansa dito sa tatlong inaatasan ng Department of Finance na mangulikta ng buwis para sa taong bayan, hindi para sa bulsa. Kaya kinakailangan magiging talented ang ating commissioner kung ano ang kanyang gagawin. Kung ito ba'y ilalargada para makuha lamang ang adikain ng ating Pangulo. So ayan, nasa kanyang misa na yon. Ang iba naman nagtatanong, how about yung may mga appointment? Iisa lang po ang kasagutan nun. May appointment ka nga. Ang tanong, kung karapat-dapat ka ba o hindi? Yun ang tanong doon. Kasi kung hindi karapat-dapat, ang mangyayari ng kapatid kaibigan ay magiging parabang siyempre sa atin sa atin yung ating kagustuhan. Ito, tingnan mo, nagla-live tayo, may nag-text na kaagad oo, ang ating kagustuhan po ay magiging patas, tama, at wala po tayong nilalabanan, kundi yung tama lang, di ba? So, ang tanong ngayon, inappoint nga ng Pangulo itong iba para maging Collector 6. How about naman doon sa Collector 6 na nakaupo ngayon bilang mga District Collector? Katulad ni Port of Iloilo, District Collector Giovanni Imaysay, na ang kanyang Collector 6 ay nakuha umano ni yung kanyang items na Collector 6 ay nakuha umano ni Attorney Yasmin Mapa. So ibig sabihin, kailangan dito ang makuha natin ay yung tamang proseso, nakuha na ni Attorney Yasmin Mapa yung Collector 6 na yan. Tanong, nakuha ba ni Attorney Yasmin Mapa yung District Collector ng Port ng Iloilo? Hindi. Bakit? Siya yung District Collector ng NAIA. Pangalawa, nakuha po ni Ronnie Principe ang Collector 6 na items po ito ni Marites Martin, District Collector ng Port ng Davao. Pero yung item ngayon, yun ang item ng Port ng Subic. Tanong, nakaupo ba ngayon si Principe bilang District Collector? Mayroon ba siyang appointment? Mayroon ba siyang CPO na galing kay Custom Commissioner Ben Robio? Yan ang mga tanong na dapat ninyong abangan. Ito pa, may mga District Collector ngayon na inappoint ng dating Pangulo, katulad ng Collector 6, si Attorney Erasto Sandino Austria, na siyang kasalukuyang District Collector ng Clark. Tanong, narinyo ba ito? Pangalawa, si District Collector Alexandra Sandra Lumuntad na nasa Port ng Cagayan, narinyo ba? Mga katanungan niya na dapat malaman. Tanong naman, yun si Principe na pinili na Collector 6 na items po ni Marites Martin, na si Marites Martin ngayon ay siyang District Collector ng Port ng Davao, pinalitan ba? Mayroon bang CPO, Custom Personal Order, itong si Ronnie Principe para pumalit kay District Collector Marites Martin ng Davao? Kasi siya yung nakaupo ng Davao. Mga katanungan na nasa kamay po yan ni Custom Commissioner Ben Robio kung ilalargada niya ang naturang mga papers. Nasa misa na niya. Base po sa ating pagtatanong kina ni Attorney Marlon Agasita, Chief of OCOM, Office of the Commissioner, at ni DIPCOM Deputy Commissioner for IAG o Internal Administration Group Michael Permin, nakaikum na po ang lahat. So ibig sabihin, maghihintay po tayo. Pangalawa pong ating babanggitin, tatalakayin ay yung tinatawag nating incentive reward 2018. Atat na po, lalo na yung mga nag-retired, nagretiro na nandun pa nung panahon na yun. Kailan ba talaga marirelease? Kapatid kaibigan,
ang legal department po, nung nag-usap kami ni attorney, nasa legal pa siya, si attorney William Yami Balayo, ay pinag-uusapan na yan, pinaprocess na, kaya maghihintay po tayo. May nagtatanong sa atin, iba ka naman aabutin pa ng 2024, yan po ang hindi ko malalaman doon. Ang akin ay pagpapalo up lang. At alam nyo naman, panahon po ni Custom Commissioner Guerrero, tayo lang po ang nagtalakay nito. Tayo lang po ang laging nagdadala sa radyo, dyaryo, pati na po sa social media about dito. Kaya ang atin, hintayin ninyo po. Nang sa ganon, ay atin pong oobserbahan. Bago ko tatapusin yung paksa natin sa Bureau of Custom, congratulations nga pala doon sa mga bagong naitalaga doon sa Port ng Manila, Port ng Batangas, at Port ng Imay City. Baka sa susunod meron na doon sa Port ng Subic, Port ng Davao, o any else, no? So congratulations po sa inyong lahat. Ngayon atin pong tatalakayin kung papaano, kung ano ang ginawa ng Kongreso doon sa ito, sensitibo to, no? Ito po, ganito po. Ano ba talaga ang nangyari dito sa tinatawag na intelligent? Babasahin ko to dahil gusto kong iparating sa inyo. Nang sa ganun, wala po tayong ikangay hindi ako magkakamali. Ano po? Ano ba ang tinatawag nating kagustuhan ng mga congressman? Isipin nyo, kapatid, kaibigan, isipin nyo po, tagal pa. Kung iisipin nyo yung halalan, naku po, ano pa ate, parang, ano pa ang tawag nito? 2028 pa yung presidential election, kapatid, kaibigan. At yung presidential election na yan, naku, 5 taon pa mula ngayon. 5 taon pa. Kahit napakalayo nito, katakot-takot ng mga paninira, ang ibinabato kay Vice Presidente Inday Sara Duterte at ng kanyang amang former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya gusto kong italakay ito sa inyo, kapatid. Mahirap po na magkakamali tayo. Kakatuwa na hindi pa man umiinit ang puwet bilang Speaker of the House. Inilantad na niya ang kanyang nakatayong ambisyon, no? Na maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Nako, matindi to, sa totoo lang. Kung sa bagay, wala namang batas na nagbabawal sa sinuman na managinip ng gising. Ang masama kung walang pakundangang pagpili ng kakalabanin, sisiraan. Oo. Para bang hindi maganda, di ba? Sisiraan mo pa. At saka hindi maganda na para bang bigyan mo ng aspito na hindi maganda talaga, na gusto mong maging pangulo, manira ka ng kapwa. Ang tanong nga dito, sino ba ang nagwasak sa unity ticket? Isang kasalanang mortal na walang kapatawaran, kapatid, kaibigan, sa lahing kayumanggi, na ang unity ticket na siyang naglukluk sa iyo sa kapangyarihang iyong naangkin ngayon, ay winasak ng harap-harapan ang taong taksil sa kasunduan ay hindi dapat pagkatiwalaan ayon sa tradisyon nating mga Pilipino. Isang salitang malalim. Kung iisipin mo, di maganda. Hindi na kayang itinanggi ang kapanalig at kaalyado ni Congressman House Speaker Martin Romualdez na siyang pasimuno sa biglaang pag-ingay ng Kongreso sa bumabatikos
paglipat ng 125 million confidential intelligence fund na buhat sa tanggapan ni Pangulong BBM at inilagay ito sa Office of the Vice President Inday Sara Duterte. Halos 10 buwan ang nakalipas. Wala namang nagreklamo o inireklamo na mali doon sa ginagawang pag-release ng Pangulong BBM ng kanyang confidential intelligence fund sa Office ni Vice Presidente Inday Sara, di ba? Wala kung iisipin mo, hindi maganda nga kung iisipin mo yan Dahil ang gusto lang ng Pangulo isa ikatuparan yung kayang mga proyekto na gustong ipatupad ito ni Davao City Inday Sara Duterte, Vice President natin, at matapos agad yung mga proyektong yun. Agad, yun ang gusto ng Pangulo. Kaya yun ang pakay niya na ilagay yung 125 million doon sa opisina. Tapos biglang walang humpay ang pagkalkal, paggigisa ng mga tuta ni House Speaker sa issue na to. Hindi naman natitinag ang ating ikalawang Pangulo. Sa katunayan nga, ang tanggapan po ni Vice President Inday Sara Duterte, kung iisipin mo, hindi siya nagpaliwanag ukol doon sa pag-release ng confidential intelligence fund, kundi ang Office of the President mismo sa pamamagitan po ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Siya po yung nagpaliwanag tungkol doon sa naturang confidential intelligence fund. Isipin mo dating Chief of Justice ng Supreme Court at ang Budget Management Office ang nagpaliwanag doon sa 125 million na inilipat ni BBM doon kay Vice President Inday Sara Duterte. Sinundan pa ito ng nakakatuwang galaw ng mumurahing mga politiko na tinatawag nating One Sambayan. Itong One Sambayan, ito yung tinatawag na isang samahan ng mga laos na mga politiko at naghihingalong pang Liberal Party ni dating Vice President Leni Robredo. Matuling inaakyat ang usapin ito doon sa Supreme Court. Hatak na hatak ang mga media upang questionin ang legalidad ng pagka-release ng confidential intelligence fund ng Pangulo tungo sa Office of the Vice President Inday Sara Duterte. Isang kung iisipin mo, napakababaw na sarswila o kadramahan lamang. Bukas palad namang tinanggap ng Vice President Inday Sara Duterte ang hakbang nila. Hindi siya tinanggihan. Kung sakaling hingan siya ng katibayan, ang opisina ng Vice President, handa naman itong ilabas lahat ng mga resibo na pagpapatunay sa lahat na nagnanais ng Pangulong BBM na isagawa ng maayos at malinaw. Ito ang mas lalong kahindak-hindak, kapatid, kaibigan. Katakot-takot, katakataka kung iisipin mo. Pwede ba yun? Kahindik-hindik na dapat abangan ng kahit na sino man. Abangan natin. Isang araw, ang House of Representatives ay aatasan ng Supreme Court ng mga sumiti lahat ng kanilang liquidation. Ito ang abangan natin. Kung saan ginugol ang multi-million maintenance and other expenses ng bawat isa. Diyan natin mapapatunayan kung sino ang totoong sumisimot sa kaba ng bayan. At bago malimutan, hindi naaayon sa batas na ang winawaldas na pira ni Juan de la Cruz ay pinirmahan lamang ng isang kapirasong papel na may lakdang certified true and correct. Yan ang tandaan nyo yan. So kung ano man ang mangyayari, kapatid, kaibigan, ano man ang nangyayari ngayon, ang sambayanan po ang gumikiit.
saan nyo at papaano nyo ginasto ang pira na nakalaan para sa inyo. Kapatid, kaibigan, simple lang po yan. Pira po yan ng taong bayan. Si Inday Sara Duterte, ang ating Vice Presidente, handa pong magpakita. Ang tanong, kayo na nasa Kongreso, handa mo ba kayong ipakita? Kung halimbawa kayo ay utusan ng Supreme Court, yan ang ating aabangan, kapatid, kaibigan. Ito pa ang isa na dapat nating abangan kung talagang totoo. Tanong nga ni Gagambino bakit kaya si House Speaker Martin Romualdez ay lagi niyang pinatawag ang ibang mga district collector ng ating bansa? Kaya nga nag-post tayo sa social media, kapatid. Nag-post tayo na ang ating post po, sino yung mga kolektor na laging nasa bahay po ni House Speaker Martin Romualdez. Di ba yun ang tanong ko? Ano ang pakay ng mga district collector na to na laging nakikita ng ating mata doon sa bahay mismo ni House Speaker Martin Romualdez? Dapat masagot yan. At ito naman ang isa pa na ating tatanungin. Noong kinuklose ang bodega ng bigas sa may Bulacan, nandun po si House Speaker. Ang tanong, anong nangyari doon? Bakit hindi inirelease katulad ng ginawa sa Zamboanga na inirelease doon, ibinigay sa taong bayan? Ano ang koneksyon ni House Speaker Martin Romualdez doon sa bigas na yon? At hindi niya ma-release nang sa ganun ay ibigay sa taong bayan katulad ng ginawa dito sa port ng Zamboanga sa ilalim po ni District Collector Art Sibilia at mismo ang Pangulo ang nandoon. Kaya yun ang tanong natin. Sinong makakasagot, kapatid, kaibigan? Kung hindi nyo mamasamain, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka. I-click mo yung notification bell. Nang sa ganun, kung halimbawa mayroon akong mga video na i-upload, ay updated po kayo. Ako'y napapasalamat ng malaki. Marami pong salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po. Mamaya, magla-live din ako mamaya. Abangan nyo po bukas ang ating live program. Maririnig po sa 1.18 FM ng Dasmariñas, Cavite, RPN, at ng Riktang po na News Online, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating YouTube channel na Mata ni Gagambino, sa ating FB Live sa social media na Bobby Jam Gagambino. Abangan nyo po nang sa ganun ay hindi kayo mahuhuli sa pinaka-latest na balita ng adwana at politika. Ito po ang inyong lingkod, kaibigan sa social media, alipin sa Papawid Bobby Aka Gagambino, nagsasabi pong happy weekend, good morning sa inyong lahat.